Bali gagawa tayo ng car amplifier. Brand name nito ay Kinetic. Ayan, Kinetic na KD-800.1. Okay, 800.1 na car amplifier. Ang issue, napagdikit ni bossing yung speaker terminal dito. Ayan, napagdikit niya dito. Sibak. Ayan oh, totaling sibak talaga siya oh. Ayan, ito to. Nakita niya sa camera natin. Ayan, ito. Sibak yung MOSFET, although sinubukan niya siguro gawin ng nila ito. Hindi ko alam kung sino gumawa nito. Kasi wala na yung lock niya oh. Wala na yung isang lock dito. Problema pa tayo ng lock dito or yung ito na lock nga dito para dumikit sa side sync. Sibak yung ano yan, MOSFET. Oo, MOSFET yan. MOSFET ba yan o diode? Okay, MOSFET, diode dito sa may kabila eh. Ito. Ngayon, ito yung mission natin, 40 days video. 40 days video. Ang gagawin natin dito ay, dahil sibak ito, baklasin talaga natin to. Baklasin natin to, hindi na natin iti-testing kasi baka lalo na magka-problema. Gagawin na lang natin, check natin yung halos lahat ng mga MOSFET dito kasi nasibak to, malamang may iba pang tinamaan yan. Tulad dito yung mga ano yung value nito, 10 ohms yata to. Hindi, 100 ohms. 100 ohms and then 47 ohms. Check natin yan kung may mga tinamaan pa na iba. And then kung ilang piraso na MOSFET. Tapos dito sa may output, although MOSFET din gamit ito sa output eh. Tingnan natin kung ilang piraso yung nadali. So ngayon, babaklasin ko muna lahat ito. Or try natin, baka trabahong tamad na lang. Try natin putulin lang dito. Putulin natin kung kaya lang sa putol-putol mo. Ito, nabaklas ko na sa may casing. Talagang binaklas ko na kasi yung mga resistor pala nasa ilalim yung hinangan. Bahala na. Ilang tornilyo lang din naman yan eh. Ngayon, focus tayo muna dito sa may power supply nya. Check ko muna kung ilang piraso yung nadali rito. Gamit yan is dalo, ito biyak din ito. IRF 3205. Okay, ilang piraso kaya nadali dito. And then sana wala tinamaan na output. Ayan. Ngayon, balikan ko na lang kayo kapag nahanap ko na yung mga sira. Binaklas ko na yung lahat ng pyesa dito. 100 ohms, 100 ohms, tapos 470 ohms, 100 ohms, 100 ohms kasi nangingitim na siya. Although may resistance pa naman, pero pinalitan ko na lang, may pamalit naman tayo eh. Para walang masabi yung mga basher natin. Palitan na lang natin. Tapos dito, nabura. Yung value ng mga MOSFET ay IRF 3205. Hanap tayo, 4, sira. 4 na piraso, sibak ito. Ngayon, biyak na yung mga yan, oh. Ito, putol na nga yung paa niya. Ito, biyak. Tapos ito, shorted. Tingnan nyo. Okay, may mga palo na, oh, gilid nyo. Dapat tula yan eh. Ito, biyak na ito, wala na. Ito naman, wala na continuity. Kung mayroon man, shorted na sa gitna. Ito, biyak na, oh. Kita naman, oh, biyak. Biyak yung paa niya, yung likod nyo. Tapos dito, shorted, oh. Diba? Ito naman, wala na, pingas na yung paa niya isa. Ayun, palitan na lang natin yan. Palitan natin, hanap tayo ng pamalit na parehas or di kaya mas mataas na value. Okay lang kahit mas mataas, wag lang bumaba. Ngayon, hanap ako ng pamalit ha. Nangahoy muna ako ng mga MOSFET. Wala tayong bagong MOSFET. Although kahit kahoy naman, okay naman yan eh. Galing din sa mga ibang car, mga luma. Ayan. Medyo luma siya oh. Ang importante lang dyan is alam mo yung pwedeng ipalit, pwedeng pamalit, di ba? Kung hindi mo kabisado, search mo lang kay parang gagel tulad niyan. Search mo ito kung ano yung specs nito, kung in channel siya or P channel. Ngayon, kung may nakita kang kapalit or pamalit, ay search mo na sa Google yung description nun kung ano yung specs niya, yung ampere niya, voltahe niya, di ba? And then kung P channel siya or in channel. Yan lang naman importante diyan eh. Ngayon, ito galing sa may karamtin na iba to. Try natin, lagyan natin ng supply. Kompleto na ito ha. May nilagay na ako na 100 ohms. Ayan, 100 ohms. 470. Tapos 100. Kompleto na. Tapos ito yung ginagamit natin na supply.
regulated na 12 volts. Ang taas ito, bali 40 ampere. 40 ampere. Although meron pa ako isa nito, parang nasa 20 ampere lang. Pero ito yung ginagamit ko ngayon. Malaki na bagay ito sa may car amplifier. Ngayon, tingnan natin kung may shorted pa. Although na-check ko naman dito sa may output, buo ito. Wala namang sira dito eh. Dito lang talaga. Dito lang tinamaan. Diode is working din naman. Buo pa. Tingnan natin kung ano mangyari. Naka-plug yan. Ay, teka lang. Pagkabit pala, baka makalimutan nyo. May remote ito. Yung positive, tapos yung remote, kailangan magkasama. Tapos ground yung isa. Okay. Tapos, gamit muna tayo ng valve. Okay. Hala ka dyan. Maayos ba yan, ya? Ayan na, nakadilaw na siya oh. Hindi na siya nakaprotect. Tingin ko, okay na siguro ito. Uminit ba? Hindi naman uminit. Ngayon, normal na. Pwede na to. Tingnan natin, mahirap kasi ng kwan. Meron akong stand dito, kaso yung GoPro ko hindi pa nakaset up yung stand niya para sa steady lang. Ito, Ngayon, hindi na kailangan. pang cellphone ko pa lang ito eh. Balak kong yung kwan pa, yung stand na para sa may GoPro natin, hindi pa nakaset up. Okay, sa ngayon, okay na ito. Pwede nang salang na natin ito. Kailan naman eh, binaltan na natin yung 4 na MOSFET. Tapos yung mga resistor. Okay, wala naman yung shorted na eh. Then balik ko na, bahala na si Batman. Bahala na si Batman. Ayun, balik ko na yung lahat. Pati tornilyo. Ito na lang oh, hanapan ko pa ng clip ito or pang ipit. And then kanina pala, wala pa lang fuse. Dito kulang na fuse oh, dito. Ang bihira na yan. Matapos supply no. Ako na naglagay dito, yung fuse na kulay green na to, ako na naglagay. Yung stock niyan, ganitong kulay oh. Naiwan isa na lang eh. Okay, bumunot na lang muna tayo ng fuse tapos naglagay tayo dito. Bahala na sa Batman. Ngayon, maglagay tayo ng speaker kasi may supply naman ito. Lagay tayo ng speaker, tingnan natin kung may audio siya. Tapos lagyan ko ng pang-ipit to dito. Okay, nakahanap tayo pang-ipit. Malaki. Yan ang malaki. Okay lang, dagdag kan din yan. Heat absorbance din yan. Malaki. Kaysa wala tayong mga pang-ipit, di ba? Ngayon, naglagay na ako ng speaker. Ito, dalawa. Naka-stereo tayo. Ayan, yung Live Pro, and then Nook 12 natin dito. Natin kung kayanin niya ito. Although alalay lang tayo, syempre. Nahirap na. Ngayon, oh, lala ka dyan. Ito, yung source natin. Play natin to. Ayan, kumakalabog na. Makakalabog na siya. Okay na. Pero na, makalabog na eh. Hindi nyo lang marinig kasi naka-kuan siya, naka-subsonic. Naka-subsonic. Ngayon ko natin, try kong i-switch natin sa may off yung subsonic niya para kung sakaling may boses siya konti. Natin ha. Okay. Meron na, konti lang yung binago niya. May mga frequency pa kasi pipitin dito eh. Although may tunog na, okay na, working na siya. Okay, minute. Wala naman eh. Okay, hanggang dito na lang. Stop na natin to. Hanggang dito na lang guys. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang kung paano mag-repair ng ganitong klaseng unit. Yung sibak yung mga MOSFET niya na pagdikit yung speaker, sibak yung mga MOSFET. Sa totoo lang guys, nung bago pala ako nagsisimula mag-vlog, nandun pa ako sa may kabilang shop sa may Quirino Highway. Ang dami kong ginawa ang ganito. Halos minsan araw-araw ganitong gawa ko. Kasi yung mga bumabiyahe doon papuntang Novaliches, minsan sa shop ni Boss Gilbert pinapagawa, ako yung tumitirada doon. May ibang klaseng mga car amplifier. Okay. Yan lang, pinalitan natin 4 na MOSFET. Pinalitan natin 4 na MOSFET. Sa output naman is buo. Okay. Ganito na lang, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin Solid G Electronics Repair Shop, number 61 Don Julio Gregorio Street,
sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share ng video natin sa may Facebook, YouTube channel. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.